have to have a blessing mindset. Isang pag-iisip na tayo ay binibindisyon panay ng Diyos. Ano po ang sabi ni San Pablo sa mga tao ng Epeso? Blessed be God the Father of our Lord Jesus Christ, for He has blessed us with every blessing in the heavens. Makatatlong beses po niyang binanggit ang blessing. Pinapaalala ni San Pablo na tayo po ay blessed. At dito po sa ating ebanghelyo, baka nakalimutan po natin na bago po umalis, nagmisyon ang mga apostoles, sila po ay binindisyonan ni Jesus. Jesus gave them the authority, the power to expel demons. At nung pagkatapos po ng ebanghelyo, narinig natin, sila daw po ay nakakapagpagaling ng mga may sakit. Pero hindi mo makikita yung blessing dahil masyado kang nakatuon dun sa wala sa kanila. Narinig natin, wala daw silang dadalhin na pera, wala daw silang dadalhin na pagkain, wala silang dadalhin na damit. Kaya nga, malulungkot ka matatakot ka kasi masyado kang nakapokus, nakatingin dun sa wala sa iyo. Pero subukan mong tignan kung ano yung binindisyon ng Diyos sa iyo. Hindi po ba mas mahalaga yung tinanggap na mga apostoles kesa dun sa wala sa kanila? Hindi ba mas mahalaga yung nakakapagpalabas ng demonyo, nakakapagpagaling ng may sakit? May pera ka nga, may pagkain ka nga, marami ka nga damit, yung demonyo nasa iyo naman. May sakit ka. Is money, clothes, and food? That we may never get what we like, but we can always like what we get. Ganda po nun, no? Hindi mo panay na makukuha yung gusto mo. Pero, pwede at palagi mong gustuin kung ano yung makukuha mo. Contentment begins when you try to like what has been given to you. Huwag mong hanapin yung mga bagay na wala. Pero pansinin mo naman at magpasalamat ka sa mga bagay na meron ka. Yun po yung buhay na pagiging kontento. At siya nag-uumpisa ang tunay na tuwa at saya ng ating buhay. What is enough? God is enough to make us happy and at peace.